Siya na lang ang nag-iisang lalaki na natira. Bigla niya nakitang ang modelo sa tindahan. Ang sexy nito. Matagal na siyang di nakakita ng babae. Nalungkot siya kaya nagmaneho siya para maghanap ng tao. Nilaibat na niya ang buong bansa, ngunit kahit multo ay walang nakita. Nagpasya siyang pumunta ng Tucson. Binuksan niya ang isang mansyon. Saka kumuha ng wine. Ginawa niyang display ang dinosaur. Nilagay na rin ang mga pinta na sikat. Naglagay pa ng mamahalin sa banyo. Pagkatapos ng isang araw, napahiga na lang siya sa kama. Sinabi niya sa Diyos, kung di mo ako bibigyan ng babae, kaya ko namang mamuhay ng mabuti. Kinabukasan pumunta siya sa grocery. Sinira niya ang pinto saka pumasok. Binangga niya ito ng cart. Pinuno niya rin ng snacks ang cart. Kinuha niya rin lahat ng DVD. Kahit na may pera di niya rin magagamit. Nag-bowling naman siya sa labas. Pinaglaruan pa niya ang lamp. Masaya naman pala kahit mag-isa. Nang naboard na ay nilabas niya naman ang aquarium. Pinaandar ang kotse. Ang AMS nakakasabik. Naglagay siya ng bomba sa kotse. Saka sa kabila naman ay ang pabilo. Pagkatapos tinulak niya, para mabangga nito ang sports car. Nang makita na sumabog nga ang kotse, natuwa naman si Xiao Shuai. Araw-araw siyang di tumitigil. Pero pagdating ng gabi naiinis na. Naalala niya ang dating buhay. Kahit di mayaman pero kasama naman ang pamilya araw-araw. Pero ngayon ay nakakalungkot na. Kalahating taon na pala ang lumipas. Wala na siyang interes sa buhay. Naging tambakan na rin ng basura ang mansyon. Nawala na siya sa sarili dahil walang babae. Nang makita ang lola sa magazine, parang may naramdaman siya. Tinapon niya ang mga alak sa pool. Ito naman ang bagong aliw niya. Pumasok siya sa loob saka nagbubad ng asin. Saka kumain pa ng isang subo. Pagkatapos ay sinipsip ang alak. Na-depress na siya sa kalungkutan. Gusto niyang ikwento ang agam-agam sa mga kaibigan. Pero di naman ito nakakapagsalita. Sa huli mag-isa na lang siyang kinakausap ang sarili. Sa kanya nalaman na mas mabuti pag may kasama. Makalipas ang ilang araw, mag-isa pa rin. Nagpasya na lang siya na magpakamatay. Di na niya kaya ang lungkot. Sinulat na niya ang remembrance. Pagkatapos ay nagmaneho. Matapang na tinapakan ng gas. Ibabangga niya ang kotse sa bato. Pero di niya inakala, may problema na darating. Nang malapit ng mabunggo ang kotse, napatingin si Xiao Shuai sa kaliwa. Tinapakan niya ang brakes. Natulala siya. May nakita kasi siyang usok. Ibig sabihin may tao doon. Agad siyang bumalik sa kotse at tumungo sa direksyon ng usok. Katulad ng inaasahan, may tao nga rito. At ang susunod na mangyayari ay ikakagulat niya. May mga bra na nakasabit. Napansin niya ito. Matagal na siyang di nakakakita ng babae. Kinuha niya ito at hinimitay sa pagkasabik. Pagkagising niya ay nakita niya ang magandang babae. Tinanong niya kung nananaginip ba siya. Pero ang kakaiba ay parang di siya naririnig ng babae. Nag-CPR pa ito. Napansin niya na may mali. Biglang naging matanda ang babae. Yun pala nananaginip lang siya. Tinanong ni Xiao Shuai ang babae. Pinaalis mo ba ang babaeng maganda? Ibalik mo siya sa akin, sabik na ako. Agad namang naglabas ng baril ang babae. At sinabihan siya na ibaba ang bra niya. Takot si Xiao Shuai kaya binitawan niya ang bra. Nandiri naman ang babae sa ginawa niya. Pero nang inisip ang susunod na henerasyon, binaba na lang niya ang baril. Nagpakilala sila sa isa't isa. Pinakahuling lalaki sa mundo. Pinakahuling babae sa mundo. Nagkaroon naman ng pag-asa ulit si Xiao Shuai. Nagpasya siyang dalhin ito sa mansyon para mamuhay ng magkasama. Ngunit nagsisi siya agad. Madaldal ang babae. Pinapatigil pa siya sa pulang ilaw ng trapiko. Pagdating sa parkingan, dapat mag-park din sa ayos na lugar. Di pa nga nakakauwi, parang naiinis na si Xiao Shuai. Una pinakita niya sa babae ang banyo niya. Saka pinakita ang kanyang pool na pinapaliguan at iniinuman niya. Di naman maisip ng babae ang ginagawa niya. Nang makita na naging tambakan ng basura ang mansyon, nagpasya ang babae na ibalik si Xiao Shuai sa dati. Si Xiao Shuai na gustong malaya ay nagalit at hinatid siya ulit pabalik. Bago umalis, sinabihan siya ng babae na babaguhin siya nito. Di pa siya tapos magsalita, si Xiao Shuai ay umalis na. Kinabukasan, habang nagsisipilyo, nagulat siya sa nakita sa labas. Agad siyang tumakbo. Lumipat pala ang babae, at titira ito sa katabing bahay.
Di naman natuwa si Xiao Shuai. Kahit saan pwede kang tumira. Bakit dito pa sa tabi ng bahay ko? Ngunit sinabi ng babae, kung di lang sana sa susunod na henerasyon. Di naman kita papansinin. Di na ni Xiao Shuai kaya ang babae, umuwi na lang siya. Ngunit panay pa rin ang daldal nito. Kahit nasampailan mo pa ako. Anong magagawa mo kung ayaw ko? Nang kumalma na siya, nakiusap ang babae na ayusin ni Xiao Shuai ang tubo at magtanim. Pero tamad si Xiao Shuai, di rin naman siya kakain. Di inakala na may nilabas na kamatis. Saka kinain sa harap niya. Sinabi lang niya na ayaw. Pero sa totoo ay naglalaway na siya. Dahil 2 taon na siyang di kumakain ng fresh na gulay. Giniit ni Xiao Shuai na di niya aayusin ang tubo. Pero pagdating ng gabi, palihim siyang pumunta sa bakuran at kumuha ng kamatis. Pagkatapos ng ilang araw, di pa rin nagbabago si Xiao Shuai. Kaya binago ng babae ang plano. Nagsimula siyang magkalat ng basura. Gagawin niyang bowl ang hose. Di naman mapalagay si Xiao Shuai. Sumuko na ako sa plano. Masaya ka na ba? Sumusuko na ako sa lahat. Anong pinagsasabi mo? Di na nabubuhay ang mga kamatis ko. Paano pa ang mga susunod na henerasyon? Sa huli bumigay na si Xiao Shuai sa babae. Inayos na niya ang mga tubo para sa taniman. Saka nangako para sa susunod na henerasyon. Ngunit nang kakain na sila sana ng hapunan. Nagsisi na naman si Xiao Shuai dahil may sinabi ang babae. Kailangan nating magpakasal muna. Bakit kailan magpakasal? Wala namang kwenta ang pagpapakasal. Nag-away silang dalawa sa di pagkakaintindihan. Kahit na ayaw ni Xiao Shuai ang ganitong ugali, ngunit siya na lang ang huling babae sa mundo. Para sa susunod na henerasyon. Napilitan si Xiao Shuai na lumuhad at mag-propose. Saka kinasal sa babaeng di niya gusto. Nakasimangot naman siya sa araw ng kasal. Pero di inakala na kahapon pa lang siya ikinasal. May nabangga siyang kotse, at ang babaeng bumaba, ay ang babaeng pinapangarap niya. Natulala si Xiao Shuai, para bang may naramdaman siya. Pagkatapos mag-usap, nalaman niya na 2 linggo pa lang nang makarating si Xiao Mei. Ang laki ng lugar, ngayon pa lang siya nakahanap ng tao. Sobrang nagsisisi si Xiao Shuai, dahil nagpakasal siya agad. Nagsisi rin na di niya sinulat ang kompletong address. Dinala niya si Xiao Mei sa bahay. Nagplano na sa kabila ito maninirahan. Para mapuno ng pagsisisi, nagpasya si Xiao Shuai na kukunin si Xiao Mei. Nang kakain na ng hapunan, nagulat silang dalawa kay Xiao Shuai. Hinahit na niya ang bigete. Inisip niya ngayong gwapo na, siguradong makukuha si Xiao Mei. At sa mga pinag-usapan ng dalawa, parang matatawa at may iyak si Xiao Shuai. Sabi nila na matalim ang baba niya. Ngayong wala ng bigete ay pumangit na. Binigay naman ni Xiao Shuai ang pansin niya kay Xiao Mei. Kung noon ay sumpungin siya, ngayon ay malambing itong nakikipag-usap. Di naman pinapansin ni Xiao Shuai ang asawa na nagsasalita. Matapos hinatid ang bisita, sabi ng babae ay maghahanda na siya. Pero nagkunwari si Xiao Shuai na sumakit ang tiyan. Tumanggi siya sa babae. Umaga ng kinabukasan, sinadya niya na mag-ensayo sa harap ng babae. Sinabi niya na magkaka-abs siya. Nang malaman na mahilig si Xiao Mei sa Beetle, agad niya itong binigyan. Kinindatan niya pa ito. Nagpapakitang gilas siya. Nagalit naman ang kanyang asawa. Sinisi si Xiao Shuai na maraming oras. Pero di man lang niya maayos ang pintuan. Kung noon ay tamad si Xiao Shuai, ngayon ay nagpapakita siya kay Xiao Mei ng mabuti. Pumayag na siya. Nang makita ang babae, di sinasadyang napukpok niya ang daliri. Halata namang masakit pero nagkunwari na parang wala. Sabi ni Xiao Mei kaarawan niya ngayon. Gusto niyang imbitahin ang mag-asawa pumunta sa bahay niya. Sabi ni Xiao Shuai sasabihan niya ang asawa. Pero di naman ito ang gusto. Nung gabi na, mag-isang pumunta si Xiao Shuai. Uminom naman si Xiao Shuai. Si Xiao Mei naman ay umamin na ayaw niyang maging malungkot. Gusto niya ring ikasal. Kaso kasal na ang nag-iisang lalaki. Natuwa naman si Xiao Shuai. Sinabihan niya si Xiao Mei na maghintay ng 2 minutos. Umuwi siya muna at hinanap ang asawa. Gusto niyang makipaghiwalay, pero pagpasok niya nakita niya ang ginawa ng asawa. Parang may tinik sa lalamunan. Saka bumalik sa tiyan. Naalala niya ang pagsisikap ng asawa. Kahit na maingay ito pero focused naman siya. Parang may gustong sabihin si Xiao Shuai. Sa kabilang banda ay ang mabuting asawa. Sa kabila naman ay ang magandang dalaga. Sa huli ay di nagloko si Xiao Shuai at naging mabuting mister. Hanggang dito na lang. Ako si Miazai. Salamat.